Bakit gano'n na lang ako kabilis ipinagpalit ni Romela? Ano bang kulang sa akin? Maganda naman ako. Sexy, matalino pa. Ay, naku, Apo. Huwag mo nang iyakan ng lalaking yun. Walang mali sa'yo. Sadyang hindi lang siya marunong makontent. Hindi lang. Palibasa mayaman yung babae niya. Nag-elevator siya paakyat sa langit. Kasi ayaw niyong sumama sa akin na naghahagdan lang papunta sa taas. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw paghirapan ni Romel makuha lahat ng gusto niya. Ang mas gusto niya, yung may magbibigay sa kanya at iaabot na lang ang luhoy niya. Kaya nga hindi ko matanggap na ipinagpalit niyang 6 na taon naming relasyon para lang sa mga kapritsyo niya. Kapag ako yumaman, huwi siya sa akin. Alam mo kung anong mas mainam na solusyon dyan kesa umiyak ka at tanungin mo ang sarili mo ng paulit-ulit kung anong mali sa'yo. Ano po? Tanggapin mo na ang alok na pagtuturo sa'yo sa Sitio Malaya nang makalimutan mo na si Romel. At isa pa, ang kwento sa akin ng lolo mo noon nang minsan siyang magminaro, may itinatago raw na mga ginto at limpak-limpak na pera ang baryong yon. Po? Totoo naman kaya yon? Oo, dahil ang lolo mo, gamunti ka ng yumaman dahil sa mga bagay na nakita niya roon sa isang tagong kuweba. Kung hindi lang may humarang sa kanya. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Magandang araw po sa inyo, Miss Amy, pati na rin po sa mga nakikinig dito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Yesha, hindi ko tunay na pangalan. Lahat po ng mga pangalan at lugar na mababanggit dito ay sinadya kong palitan para na rin sa proteksyon ng pagkakakilanlan naming lahat. Ako po ay 40 years old na at nakahiligan ko na makinig sa mga channel nyo habang gumagawa ako ng lesson plans o kung ano paman. Nangyari po ang karanasan kong ito 17 years ago. Nadestino po ako magturo noon sa isang liblib na lugar na karatigbayan lang din naman namin. Nung una, nag-aalangan ako kasi kailangan kong umupa at hindi po ako sanay na malayo ako sa pamilya ko. Pero sinubok po ako ng sitwasyong kinalalagyan ko. Ipinagpalit po ako ng boyfriend ko noon sa isang mayamang babae. Hindi ko po matanggap, kaya naman itinatak ko sa utak ko noon na kailangan ko rin yumaman kahit na alam kong mahirap. Alam naman po siguro nating lahat na mahirap umangat sa buhay kahit may profession kang pagiging guro. Pero nang marinig ko ang kwento ni Lola Nemia tungkol sa baryong yon na may itinatago raw ng mga ginto, hindi ko alam kung bakit bigla na lang po akong nasilaw. Kahit hindi ko naman alam kung totoo, sumugal ako. Huli ko nang napagtanto na sumugal pala ako sa isang bagay na ikapapahamak ko at muntik ko nang ikamatay. Ang yaman, hindi mo basta-basta makukuha. Marami kang kailangang isakripisyo, kabilang na ang sarili mong buhay. Ikaw na ba yung kausap ko sa telepono ko upa, Ineng? Opo, ako nga po. Mabuti naman dumating ka na. Ilang araw na lang bago ang pasukan. Magtuturo ka kamo rito, di ba? Opo. Nung nakaraan lang po kasi ako nakapagdesisyon at hindi po talaga ako pamilyar dito sa lugar nyo. Ito pang unang beses na nakarating ako rito. Ay nako, huwag kang mag-alala at mabait naman ang mga tao rito. Kahit liblib dito, wala kang dapat na ipangamba. Mabuti naman ho kung ganon. Pero kaya po ako nag-aalangan. Di kasi talaga ako sanay mag-isa. First time ko pong lumayo sa pamilya ko. Ano ka ba? Mas malapit ka pa rin sa kanila kaysa mga ibang bansa ka, no? Kung sa bagay, tama naman po kayo. Oh, sino yan, Judith? Bago ba nating kapitbahayan? Oo, siya ang uupo sa kabilang bahay. Ikaw lang mag-isa, Ineng? Wala kang ibang kasama? Wala po, ako lang. Ano namang naisipan mo at umupa ka rito? Siguro treasure hunter ka, no? Maghahanap ka rin ng ginto rito? Oy, ano ka ba, Lorenzo?
Teacher yan. Dito siya na destino. Pagbibintangan mo pa siyang maghahanap ng gintong hindi naman totoo. Naninigurado lang. Baka magkaroon ulit ako ng kakompetensya Ewan ko sa'yo. Yasha, halika na. Hayaan na natin si Lorenzo dyan. Iyahatid na kita sa magiging bahay mo. Sige po, Aling Judith. Pagpasensyahan mo na yung si Lorenzo, ha? Hindi ko alam kung may saltik ba yun o ano. Alam mo bang wala yung trabaho? Wala yung ibang ginatupag kundi hanapin yung yaman na sinasabi nilang tinatago raw dito sa baryo namin. Kwento-kwento lang naman yon. Saan po ba galing ang kwentong yun? Hindi ko rin alam Basta matagal na rin nabubuhay ang kwentong yun dito. May mga sumubok namang magana pero di naman nila nakikita. Ganun po ba? Baka mga kwentong bayan lang. Ay oo, tama. Ganun na nga. O siya, ito na ang magiging bahay mo. May mga gamit na rin nakahanda dyan dahil kasama naman yan sa babayaran mo buwan-buwan. O maiwan na kita rito at nang maihanda mo ng mga gamit mo dyan. Pag may kailangan ka, alam mo naman ang bahay ko. Kumato ka na lang doon, ha? Opo, maraming salamat po. Walang anuman. O siya, dito na ako, Yasha. Nang makaalis ang landlord kong si Aling Judith, wala na akong ibang nagawa kundi ilibot ang paningin sa buong bahay. Wala akong maramdamang saya, Miss Amy. Kahit alam ko namang dinala ako ng profession ko sa lugar na yon. Naghalo-halo na po ang lahat ng bagay sa utak ko. Yung katotohanang iniwanan ako ng boyfriend ko at ang katotohanang kailangan kong matutong mabuhay mag-isa kasama ang mga taong hindi ko naman lubos na kilala. Nang sabihin ni Aling Judith na hindi naman daw totoo ang itinatagong yaman ng baryo, para pong lalong bumagsak ang mga balikat ko. Kasi aaminin ko po, isa po yon sa malaking dahilan kung bakit ako nagpunta ron. Kasi gusto kong yumaman agad. Siguro nga po, masyado akong mahina mag-isip para maniwala sa mga ganong kwento. Guro pa man din ako. Napabuntong hininga na lang ako habang binababa ang mga gamit ko. Habang malalim ako nag-iisip, bigla na lang may kumatok sa pinto ko. Yes, ano yun? Magandang araw. Pinatatanong ni tatay kung gusto mo raw bumili nitong tilapia. Sinong tatay? Kami yung nakatira dyan sa kabila. Sabi niya may bago raw kaming kapitbahay. Nakita niyang kasama ka ni Aling Judith. Ganun ba? Pasensya ka na. Hindi kasi ako marunong magluto niyan lalo nang maglinis. Kung gusto mo, tutulungan na lang kita. Pagagalitan kasi ako ni tatay pag di ako nakabenta. Ha? Totoo ba? Oo Mainitin kasi masyadong ulo nun. Pinagmasdan ko ang babae sa harap ko. Masyado siyang payat at mukhang mahina. Namumutla rin ang labi niya. Mukha siyang may sakit dahil kahit ang paggalaw niya, mabagal. Nahihiya naman akong tumanggi dahil base sa itsura ng tatay niya nung makausap ko, mukha ngang malupit. Kaya baka kagalitan nga po siya, Miss Amy. Okay, sige. Pabili ako ng kalahating kilo. Ako lang naman kasi mag-isang kakain yan Basta tutulungan mo ko Talaga? Hmm? Oo, akong bahala. Tuturuan kita maglinis itong isda. Pati na magluto. Sige, salamat. Ibabalik ko lang sa bahay itong sobra. Sasabihin ko kay tatay na nagpapatulong ka. Parang ang tanda niya na para pagalitan pa ng tatay niya. Sing edad ko lang yata siya. Ayos na. Nakapagpaalam na ako. Okay, sige, pasok ka. Ano nga palang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Yesh or Yesha. Depende kung anong gusto mo. Ako naman si Kara. Sabi ni tatay, teacher ka raw. Oo. Hindi ba pinag-aaralan sa eskwelahan kung paano maglinis ng isda? Hindi ko rin alam Sa bahay kasi inaaral ang mga ganitong bagay. Hindi sa school. Tsaka hindi naman siguro porke teacher, alam mo ng lahat ng bagay, di ba? Pasensya ka na. Nainsulto ba kita sa sinabi ko? Hindi naman. Medyo nahiya pa nga ako sa iyo kasi sa edad kong to, dapat nga marunong na ako sa mga ganyang gawain, di ba? Baka naman kasi may ibang gumagawa nito sa inyo. Oo, ang mama ko.
Siyang lagi sa kusina. Kasi hindi ganyan sa amin eh. Dapat sa murang edad, matuto ka na sa mga bagay-bagay eh. Pero nakapagtapos ka ba? Hindi eh. Hanggang high school lang ang natapos ko. Hindi na kasi kaya ni tatay matustusan yung pag-aaral ko sa kolehiyo. Wala kasi siyang permanenteng trabaho eh. Kontento na siya sa ginagawa niyang panguhuli ng isda paminsan-minsan. Tapos, mas nauubos yung oras niya sa paghahanap ng ginto rito sa baryo. Kahit wala naman siyang napapala. Pero sa tingin mo ba, totoo talaga yon? Sa tingin mo lang ha? Para sa akin, totoo yun. Totoong may nakatago rito. Sadyang hindi lang talaga nila makita kasi hindi naman para sa kanila. At hindi rin naman ganun kadaling makakuha nun. Kung sa bagay, tama ka dyan. Hindi naman siguro nila yon itatago sa madaling makita, di ba? Pero sino nga bang nagtatago? Ang sabi nila yung mga Hapon. Dahil naging taguan dito ng mga Hapon nung panahon ng giyera. Ay, oo. Posibleng ang sila. Pero ikaw, Kara, anong trabaho mo? May trabaho ka ba ngayon? Sa ngayon, wala. Wala kasing tumatanggap sa akin sa bayan kasi mukha raw akong may sakit eh. Grabe naman. Bakit? May sakit ka ba talaga? Hindi ko rin sigurado. Hindi naman ako dating ganito eh pero bigla na lang bumagsak yung katawan ko. Hindi naman ako makapagpatingin sa doktor kasi wala ngang pera. Dapat gumagawa rin ng paraan ng tatay mo dahil anak ka niya. Hindi na. Ayaw ko rin siyang obligayin dahil baka maging sumbat pa sa huli. Hindi ko na alam ang sasabihin ko kay Kara nung mga oras na yun, Miss Ami. Pinanood ko na lang siya kung paano linisin ang isda at sinubukan ko rin gawin sa isa. Kakikilala lang naming dalawa. Pero magaan naman po ang loob ko sa kanya dahil mukha naman siyang mabait. Nang matapos sa paglilinis, tinuruan niya rin ako ng simpleng pagpiprito na hindi ko rin alam kung paano. Pati na rin magpaksiw para daw hindi lang iisa ang luto ng uulamin ko sa maghapon. Dito ka na kumain, Kara. Sabayan mo na ako. Nako, hindi na. Sa bahay na lang ako. Sige na. Hindi rin kasi ako sanay kumain mag-isa eh. Malungkot tsaka nakakawalang gana yun. Sigurado ka ba? Nahiya kasi ako sa iyo eh. Huwag ka nang mahiya sa akin. Maupo ka na dyan. Pasasalamat ko na lang sa'yo na tinuruan na tinulungan mo ako magluto. Pwede naman kitang turuan ng iba pa. Talaga? Sige ba? Basta lagi mo rin ako sasabayan kumain dito sa bahay. Sige, ipapaalam ko yun kay tatay. Pati ba naman yan ipapaalam mo pa sa tatay mo? Magkapit bahay lang naman tayo. Ayaw niya kasing lumalayo ko sa bahay namin. Ganun talaga siya simulat sa pool. Baka protective lang talaga siya masyado. Hayaan na nga natin. Basta sinabi mo yan ha. Halika na, kain na tayo. Masaya naming pinagsaluhan ang niluto ni Kara sa tanghalian. Nang matapos at makapaghugas ako ng mga pinagkainan namin, nagpaalam na rin siyang babalik sa kanila at dala ang binayad ko na dinagdagan ko na rin ng kokonte na para sa kanya lang. Nang mawala si Kara, tumahimik na ulit ang bahay at hindi ko na naman gusto ang nararamdaman kong lungkot. Pero wala na akong magagawa dahil tinanggap ko na ang trabaho doon. Sa unang gabi ko sa apartment, hindi ako makatulog kahit inaantok na ako. Hindi ko alam kung bakit. Tila may bumabagabag sa akin at pinananatili akong gising sa tahimik na gabi. Kailangan ko pa ba talaga magbilang ng tupa para makatulog ako? Ang tahimik naman. Bakit hindi ako makatulog? Makapagtimpla na nga lang ng gatas. Baka sakaling antukin na ako ng tuluyan. Ayusin ko na rin kaya itong mga pagkain ko sa lagayan para mapagod ako. Hindi ko na po alam kung ano pang gagawin ko para lang makatulog ako noon, Miss Ami. Kaya naman nag-umpisa na lang akong ayusin ang buong apartment ko para lang mapagod ako. Bandang 11:00 nang matapos ako sa ginagawa. Pero wala pa rin talagang talab sa akin. Naubos ko na rin ang gatas na itinimpla ko. Ay, ano nang gagawin ko niyan? Tapos na ako sa lahat.
Ayusin ko na ba itong mga gagamitin ko sa pagtuturo? Nakakabaliw palang mamuhay mag-isa. Baka imbis sa school ako mapunta, sa mental pa ako dumiretso. Oh, ano yun? May pusa ba? Baka hangin lang. Hindi. Hindi yun hangin. Parang may tao sa labas. Kinabahan ako, Miss Amy. Ang pintig ng puso ko parang tambol na hindi ko mapigilan. Nilakasan ko ang loob ko kahit nanginginig na ang kamay ko. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Bahala na. Sumilip ako. Doon ko nakita si Mang Lorenzo. Bitbit niya ang 2 malaking bag. Halatang mabibigat. Nangingintab ang pawis sa noon niya kahit malamig ang hangin ng gabi. At ang mas ikinabigla ko, may isa pang anino sa di kalayuan. Si Kara. Nakabuntot sa kanya. Parang ayaw magpakitang sinusundan niya ang tatay niya. Si Kara? Bakit parang nagtatago siya sa sariling tatay niya? Dapat ba akong lumabas? O magkunwaring walang nakikita? Ano kayang gagawin nila? Gabing-gabi na. Bilisan mo naman. Bakit kailangan mo pa kasi akong sundan? Umuwi ka na lang doon. Ayoko, Tay. Baka mapahama ka na naman. Hindi mo ba ako naintindihan? Huwag kang sumunod-sunod sa akin, Kara. Bantayin mo na lang ang mga kapatid mo sa bahay. Pero, Tay, baka mahuli ka. Baka may makakita na naman sa'yo. Diyos ko, ano to? Ano ba kasing gagawin ni Mang Lorenzo? Gabi na. Ano ba kasi ang gusto mo? Tay, ayoko na. Ayoko na sa mga ginagawa mo. Tumahimik ka! Kung ayaw mong ikaw ang mapahamak, sumunod ka na lang sa akin kung talagang gusto mong sumama. Napakakulit mo! Kung tamang hinala ko, baka may kinalaman to sa yaman na sinasabi nila. Tay, please. Tigilan mo na to. Hindi mo ba nakikita? Simula na magsimula ka sa paghahanap na yan. Lalo lang tayong napapahamak. Hindi ko titigilan to hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Anak, malapit na. Nararamdaman ko na. Kunting tiis na lang. Kunti na lang. Yayaman na rin tayo. Ayaw mo ba nun? Pero, Tay... May tao. Huwag kang munang maingay. Napatras ako mula sa bintana at natakpan ang bibig ko para hindi nila malamang pinanonood at pinakikinggan ko sila. Parang dumiretso ang tingin niya sa mismong kinaroroonan ko. Para bang alam niyang ako ang nanonood sa kanila. Nakita niya kaya ako? Bakit naman ako kinakabahan? Natural lang na sumilip ako kasi maingay sila sa labas. Wala naman eh. Baka iniisip mo lang yun, Tay. Tumahimik ka na lang. Sumunod ka sa akin. Dahan-dahan silang lumakad papalayo. Papasok sa madilim na parte ng likod bahay. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Pero ang mga yapak nila, lalo lang nagbigay ng kilabot sa akin. Para silang mga magnanakaw kung gumalaw at magsalita. Ano tong pinasok ko? Akala ko simpleng pagtuturo lang ang gagawin ko rito. Pero parang hindi ako mapapalagay dito. Gusto ko silang sundan pero natatakot ako. Gusto ko rin magpanggap na wala akong narinig. Pero parang sasabog ang ulo ko sa dami ng tanong. Sa huli, nanatili ako nakatayo sa dilim ng kwarto. Nakikinig sa papalayong yabag ni Mang Lorenzo at Kara. Hindi ako pwedeng manahimik. Kailangan kong malaman kung anong tinatago nila. Parang lalo lang akong maguguluhan kung hindi ko aalamin kung ano nga ba talagang ginagawa nila. Umaga noon at unang araw ko sa eskwela, Miss Amy. Hindi ko maitago ang kaba. Maaga pa lang, naririnig ko na ang tawanan ng mga bata sa labas habang naglalaro. Dinala ko ang mga gamit kong pinaghandaan ko ilang araw pa.
bago ang pasukan. Paglapit ko sa maliit na gusali ng paaralan, nakita ko agad ang mga estudyanteng nakaupo sa labas. Nakaayos ang uniforme kahit luma at kupas. Binabati ako ng mga bata ng magandang umaga kahit na hindi pa naman nila ako kilala. Good morning, Mom! Good morning po. Good morning din, mga bata. Sa gilid ko may lumapit na lalaki. Matangkad, kayumanggi, matipuno at katulad ko rin ang suot na uniforme. Hindi ko inaasahan na may ganun pala kagwapo sa liblib na baryo. Ikaw siguro si Ma'am Yesha, ano? Ako nga pala si Joaquin. Oo. Ako nga. Co-teacher kita rito. Oo. Welcome sa Sitio Malaya Elementary. Pasensya na kung ganito lang itsura ng school natin. Wala pa kasing pondo. Hindi kasi nabibigyan ng pansin ng school na to. Hindi, ayos lang. Masaya na ako na may mga estudyanteng sabik pumasok. Ganun nga sila rito. Kahit malayo ang bahay, kahit hirap, pumapasok pa rin. Kaya nga napaka-importante ng mga guro dito. Habang nagsasalita siya, nakatingin ako sa mga mata niya. May kung anong bigat at lambing sa boses niya. Parang kahit hindi siya magpaliwanag, mararamdaman mo agad ang malasakit niya. Halika, ipapakita ko sa iyo ang classroom mo. Ipapakilala na rin kita sa mga magiging estudyante mo. Salamat, Sir Joaquin. Walang anuman, ma'am. Sinundan ko siya sa makitid na pasilyo. Amoy kahoy ang paligid at halatang ilang ulit ng binaha ang sahig. Pero sa kabila nito, puno ng mga guhit at larawang ginawa ng mga bata ang dingding. Ang dami namang drawings dito. Oo, ginawa nila yan. Mahilig sila magpinta ng kung ano-ano. Para raw hindi nila makalimutang mangarap kahit mahirap ang buhay. Ang ganda. Oo, sobrang ganda. Eto na. Medyo sira-sira ng upuan pero pwede pa naman. Ako nang bahala sa ibang kakailanganing ayusin. Grabe ka naman. Parang maintenance ka na dito ah. Ganun na nga. Teacher, janitor, karpintero, lahat na. Pero okay lang. Mahal ko kasi ang mga bata. Ang bait mo naman. Hindi naman. Gusto ko lang na may matutunan sila. Kasi kung hindi natin gagawin ang mga to, sino pang gagawa nito para sa atin? Napatingin ako sa kanya. May ngiti siyang payak pero totoo. Hindi tulad ng mga ngiting ginagamit lang para makuha ang loob mo. At sa sandaling yon, hindi ko maiwasang mapaisip kung bakit parang biglang gumaan ang loob ko sa isang taong ngayon ko lang nakilala. Ang mga batang pumapasok sa silid ay hindi kami nakakalimutang batiin. Oh, pasok na kayo. Maupo na sa upuan. Sige, Ma'am Yesha, ikaw na magpakilala. Good morning, class. Ako si Ma'am Yesha. Akong bago niyong teacher dito. At sana, marami kayong matutunan sa akin sa taong ito. Hello po, ma'am. Kita mo? Sabik silang matuto. Oo nga. Habang nag-uumpisa ang klase, hindi ko maiwasang sumulyap kay Joaquin. Ang paraan ng pagtuturo niya, diretso pero may lambing. Kahit mahirap ang aralin, nagagawa niyang maging simple at masaya para sa mga bata. Ayan, uwian na. Ma'am Yesha, kumusta? Nakakapanibago pero masaya. Hindi ko akalaing magiging ganito kawarm ang mga bata. Ganun talaga sila. Pero sanayan lang din. Baka bukas, masasanay ka na at mababait naman sila kahit medyo maingay. Sana nga. Halika, sabay na tayong umuwi. Hindi maganda maglakad ng mag-isa dito. Lalo na't paggabi.
Ganun ba? Oo, maraming hayop banda ron sa gubat at may mga bagay na mas mabuti nang hindi na nakakasalubong kapag madilim. Anong ibig mong sabihin? Wala. Basta mas safe kung may kasama ka. Hindi ko na siya tinanong pa, pero may kakaibang lamig sa tono niya. Para bang may gustong itago, pero ayaw niyang ipaliwanag sa akin ng derechahan. So, paano ka nga ba napadpad dito, Ma'am Yesha? Na destino. Tsaka, gusto ko rin ng bagong simula. Bagong simula? Oo, kailangan ko eh. Lalo na makalimot. Pasensya na. Hindi pa ako handang magkwento. Gets ko yan. Lahat tayo may mga bagay na gustong kalimutan. Saglit kaming natahimik habang tinatahak ang mahabang daan pauwi. Ramdam ko ang bigat ng mga sinabi niya. Parang may pinagdadaanan din siya, pero ayaw pa niyang ikwento. At sa isip-isip ko, baka yun na ang simula ng isang pagkakaibigang hindi ko inaasahan. Joaquin, salamat ha. Para saan? Sa pagtulong mo kanina. At sa pagsama mo pa uwi. Wala yun. Basta dito, hindi ka dapat mag-isa. Tandaan mo yan. At sa unang araw ko sa pagtuturo doon ko naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Halo ng kaba at ginhawa. At hindi ko maiwasang isipin, Miss Ami, baka hindi lang trabaho ang dadalhin sa akin ng lugar na yon. Kinabukasan pagkatapos ng klase, pinakiusapan kami ng principal na ayusin ang mga lumang gamit sa likod ng paaralan. Kaya't kami lang ni Joaquin ang naiwan. Hindi ko napansin ang oras hanggang sa dumilim na ang paligid. Ang dami pala nitong gamit. Parang hindi na kayang ayusin lahat. Kaya nga sabi ko sa'yo, sanayan lang. Kapag nagtagal ka rito, masasanay ka rin sa bigat ng trabaho. Hindi ka lang basta teacher, all around ka. Hindi ako nagrereklamo Natutuwa pa nga ako eh. Parang nagiging bahay na rin itong school. Ganon din ang pakiramdam ko nung una. Akala ko, hindi ko kakayanin. Pero heto, ilang taon na rin akong nandito. Habang nagbubuhat siya ng lumang mesa, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Puno ng pawis ang noo niya, pero hindi siya nagrereklamo. Lahat ginagawa niya ng may ngiti. Joaquin, bakit ka ba nagstay dito? Hindi ka ba natutokso na lumipat sa mas maayos na school? Tinatanong ko rin yan sa sarili ko dati. Pero lagi kong naiisip, kung aalis ba ako, sino na lang ang matitira para sa mga bata na gustong mag-aral at matuto? Ang bait mo talaga, no? Hindi naman. Gusto ko lang maramdaman nilang may taong handang tumulong sa kanila. Napatahimik ako. Parang biglang gumaan ang dibdib ko. At hindi ko alam kung dahil ba sa mga salita niya o dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Ay, 7:00 na pala. Ang dilim na. Oo nga, hindi ko na malayan. Sige, tapusin na lang natin ito bukas. Ihatid na kita pa uwi. Sigurado ka? Ang dami pa nating naiwan. Wala tayong ilaw, Ma'am Yesha. Delikado kung pipilitin pa natin. Tumango na lang ako. Habang naglalakad kami palabas ng paaralan, tahimik ang paligid. Wala na isang bata. Wala na ring tao. Tanging huni ng kuliglig at malamig na hangin lang ang sumasabay sa bawat hakbang namin. Tahimik naman pala masyado rito sa gabi. Masyado talagang tahimik. Anong ibig mong sabihin? Wala. Basta, huwag ka magtitiwala sa katahimikan ng baryo. Napatigil ako. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o seryoso. Pero ramdam kong may bigat ang sinabi niya.
Narinig mo yon? Oo, huwag kang lumingon. Ha? Bakit? Basta, diretso lang tayo. Para bang nanigas ang tuhod ko. Gusto kong tumakbo pero ang bigat ng katawan ko. Ang pintig ng puso ko. Halos lumabas sa dibdib ko. Joaquin, may sumusunod ba sa atin? Oo, pero huwag kang magsalita ng malakas. Anong gagawin natin? Tuloy-tuloy lang tayo. Kapag naramdaman mong mas malapit na siya, saka tayo tatakbo. Pinilit kong kontrolin ang hininga ko pero habang naglalakad kami, palakas ng palakas ang tunog ng yabag sa likod namin. Diyos ko, parang hindi galing sa taong tunog na yon. Hindi nga tao. Ano? Aswang yan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o tatakbo. Pero ramdam kong hindi siya nagbibiro. Huwag kang sisigaw. Lalo lang tayong mapapahamak. Hindi ko kaya, Sir Joaquin. Hindi ko kaya, natatakot ako. Anong gagawin natin? Kaya mo, makinig ka lang sa akin. Huminga ka ng malalim. Akong bahala. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Ramdam ko ang init ng palad niya. Kabaligtaran ng lamig ng paligid. Parang doon ko lang nakuhang kumalma kahit konti. Lalo siyang lumalapit. Kapag sinabi kong takbo, takbo tayo. Huwag kang titingin sa likod. Naintindihan mo? Oo. Takbo! Tumakbo kami sa madilim na daan. Hindi ko na iniintindi kung saan kami pupunta. Ang alam ko lang, kailangang makalayo kami sa kung anumang nilalang na humahabol sa amin. Hindi ko na kaya. Konti na lang. Malapit na ang bahay mo. Ay, Diyos ko, anong klaseng nilalang yun? Huwag na magtanong. Basta pumasok ka na sa loob ng bahay mo kaagad. Pagdating natin. Hindi ko alam kung paano ko nagawang umabot sa pinto ng bahay ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ng seradora. Pagkapasok namin, agad niyang isinara at isinandal ang katawan niya para hindi mabuksan. Wala na ba siya? Hindi ko sigurado. Pero alam niyang nandito tayo. Sir Joaquin, anong nangyayari? Ito ang sinasabi ko sa iyo, Ma'am Yasha. Hindi ka ligtas sa baryo. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya ang takot na kanina pa niya itinatago. Hindi na siya ngumiti. Hindi na siya nagkunwari. Doon ko lang napagtanto, Miss Amy. Ang baryong yon, hindi pala basta-basta. Pagkatapos ng nangyari, halos hindi ako makapagsalita. Tahimik kaming naglakad ni Joaquin palabas ng bahay para makauwi na siya. Ramdam ko pa rin ang panginginig ng tuhod ko, pero hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil hawak pa rin niya ang kamay ko. Sir Joaquin, salamat ah. Kung hindi dahil sa iyo baka... Huwag mo nang isipin yun. Basta tandaan mo, kapag gabi, hindi ka dapat mag-isa. Pero totoo ba talaga yun? Aswang ba talaga yung nakita at naramdaman natin? Oo, pero hindi ko kayang ipaliwanag lahat ngayon. Hindi ka pa handa. Paano mo nasabi na hindi ako handa? Kasi ako mismo, ilang taon na rito, hindi pa rin ako sanay. Kung wala kang sapat na lakas ng loob, masisira ka lang kakaisip. Napalunok ako. Sa bawat salitang binibitawan niya, lalong lumulubog ang dibdib ko. Alam kong hindi siya nagbibiro. Pero kailangan kong malaman, Joaquin. Nandito na ako, di ba? Hindi ko pwedeng ipikit na lang ang mata ko at magbingi-bingihan ako. Alam ko, kaya nga, ako nang bahala sa'yo.
Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Ang init ng boses niya para may kasamang pangako. At sa gitna ng dilim ng baryo, parang yun lang ang nagsilbing ilaw. Hanggang dito na lang kita ihahatid. Salamat ulit, Sir Joaquin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Hindi mo kailangang bumawi sa akin. Basta alalahanin mong sinabi ko. Huwag kang lalabas mag-isa kapag gabi. Sige. Aba! Anong meron dito, Yesha? At parang magkasintahan kayong sabay umuwi. Hindi ho, Aling Judith. Nagkasabay lang kami at hinatid niya lang ako hanggang dito sa bahay kasi gabi na. Totoo yun. Inihatid ko lang siya kasi gabi na. Abay, napakagalang naman pala ng co-teacher mong to, Yesha. Hinatid ka pa hanggang pinto. Kung ako'y dalaga pa, nako, baka'y napaibig mo na rin ako, sir. Sa gwapo mong iyan. Halos mapalubog ako sa hiya sa mga biro niya. Kita ko ang namula kong pisngi sa salamin ng bintana. Wala akong ganun. Huwag niyo po kaming asarin at nakakahiya naman, lalo na rito kay Sir Joaquin. Hayaan mo na, Ma'am Yesha. Ganyan siguro talaga sila. Abay, oo naman. Tsaka hindi ko naman kasalanan kung bagay kayong dalawang tingnan. Natawa siya ng malakas at umiling-iling pa bago tuluyang pumasok sa bahay niya na nasa tapat lang din. Naiwan ako nakatulala. Hindi alam kung matatawa ba ako, mahihiya o maiinis. Ay, Diyos ko. Bukas buong baryo may bago na namang kwento. Ano naman kung magkwento siya? Wala naman tayong ginagawang masama. Oo nga. Pero, alam mo naman, mabilis kumalat ang chismis. Ang chismis, parang hangin lang. Dadaan lang at lilipas din. Ang mas dapat mong pagtuunan ng pansin, yung mga hindi nakikita pero nakakasama. Napatingin ako sa kanya. Sa paraan ng pagkakasabi niya, alam kong hindi na naman tungkol sa chismis ang tinutukoy niya, kundi yung nilalang na sumunod sa amin. Sir Joaquin, salamat talaga ulit. Kung hindi dahil sa'yo. Huwag ka nang magpasalamat. Ang mahalaga, ligtas ka. Tumango ako. Pero habang nakatayo kami sa harap ng pintuan, ramdam kong hindi pa tapos ang gabing noon. Hindi dahil sa aswang ng muntik naming masalubong, kundi dahil sa ngiti ni Joaquin at sa mga biro ni Aling Judith na parang tatatak na sa akin. Ingat ka sa pag-uwi. Ikaw rin. Lock mo na agad ang pinto mo, ha? 3 araw pang lumipas na naging normal naman ang takbo ng buhay ko noon. Nung araw na yon walang pasok. Gusto ko sana magpahinga sa loob ng bahay, pero maaga pa lang ay narinig ko ng boses ni Mang Lorenzo sa labas. Tila ba ba'y binubuhat siyang mabibigat na bagay at sinasadyang marinig ng lahat ng kapitbahay. Mga kapitbahay! May dala akong mga paninda. Pinakamurang bigas, gulay at kung ano-ano pa. Halina kayo at bumili. Napakunot ang noo ko. Ang totoo, hindi ko naman kailangan bumili ng marami dahil may stock pa ako sa loob. Pero dahil maingay siya, halos mapilitan akong lumabas at silipin ang mga panindang sinasabi niya. Magandang umaga po, Mang Lorenzo. Aba, Teacher Yesha, bagay na bagay sa inyo itong tinda ko. Heto, tingnan nyo. Galing pa mismo sa palengke, sariwa pa ito. Ipinakita niya ang mga gulay at bigas, pero halata namang luma na at ilang araw na nakatenga. Ang presyo rin na binanggit niya, halos doble sa alam kong halaga. Medyo mataas po yata ang presyo. Ay naku, hindi naman. Murang-mura na yan, teacher. Kung sa bayan ka pupunta, kagastos ka pa sa pamasahe. Ako na mismo nagdala rito para hindi ka na mahirapan. Sulit na sulit ito.
Tay, tama na. Huwag niyong taasan masyadong presyo. Hindi tama yun. Tumahimik ka nga, Kara. Ano bang alam mo rito? Pinaghirapan ko to, kaya may karapatan akong magdagdag ng presyo. Pero tay, malinaw naman na luma na yung mga gulay. Hindi dapat ganyan ang presyo niyan. Nakita kong pinisil ni Kara ang laylayan ng damit niya. Halatang naiilang, pero pinipilit niyang itama ang ginagawa ng tatay niya. Mang Lorenzo, baka pwedeng bawasan ng konti. Hindi naman po sa tumatawad ako pero... Abay, teacher. Mura na nga ito. Kung ayaw mo, edi huwag. Pero isipin mo, sa liblib na lugar na ito, bihira may mga dalang panindang gaya nito. Hindi araw-araw may ganitong pagkakataon. Abay Lorenzo, wala ka na namang ginawa, kundi manlamang sa kapwa. Halos mapaurong si Mang Lorenzo nang lumapit si Aling Judith. Nakasukbit ang kamay niya sa baywang at matalim ang tingin kay Mang Lorenzo. Kung may lakas ka pang maglako ng gulay, bakit hindi ka nalang magtrabaho ng marangal? Hindi puro panlalang mga ginagawa mo sa mga kapitbahay mo. Aba, Judith! Ano bang alam mo sa pinagdadaanan ko? May pamilya ako binubuhay. May pamilya ka nga, pero hindi ibig sabihin, manluloko ka na ng iba. Tingnan mo nga halatang bulok ng mga gulay na yan eh. Tapos, minamahalan mo pa ang presyo. Hindi ka kaya karmahin yan. Tay, tama si Aling Judith. Itigil na natin to. Nakita kong napayuko si Kara. Parang gusto niyang lamunin na lang ng lupa sa hiya. Ako naman, hindi ko alam kung paano ako makikisali. Kita kong desperado si Mang Lorenzo, pero mali rin naman ang ginagawa niya. Sige na po, Mang Lorenzo. Bibili na lang ako ng konti. Kahit konti lang. Oh, ayan naman pala. Alam kong mabait ka, teacher. Tingnan mo, sulit na sulit ang mabibili mo sa akin. Kitang-kita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Kara. Alam niyang niloloko ako ng tatay niya, pero siguro naramdaman din niya na ginawa ko yon dahil naaawa ako. Pasensya ka na. Hindi ko siya mapigilan minsan eh. Naiintindihan ko, Kara. Wala kang kasalanan. Oh, eto na, teacher. Babalik ako bukas. May panibago na namang paninda. Nang umalis siya, naiwan kaming tatlo. Pareho silang napabuntong hininga. Hindi ko talaga maintindihan niyang tatay mo, Kara. Kung nagtrabaho siya ng marangal, baka hindi niya kailangang gawin yon. Alam ko po. Pero kahit anong sabihin ko, hindi na talaga siya nakikinig. Hindi na muling nagsalita si Aling Judith at naglakad na pabalik sa bahay niya. Naiwan kami ni Kara, parehong tahimik. Kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Kara, wag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ikaw ang may kasalanan. Pero Yasha, anak ako ng tatay ko. Kung mali siya, parang ako rin yung mali. Hindi ganun yon. May sarili kang pagpili. At kita ko naman, pinipilit mong itama siya kahit nahihirapan ka. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon nakita kong halos mangiyak siya. Hindi dahil sa iya lang, kundi dahil sa bigat ng pasang dinadala niya bilang anak ng taong katulad ni Mang Lorenzo. Salamat, Yasha. Basta't nandito ako ha. Hindi mo kailangan mag-isa. Tumango na lang siya sa akin bago nagpaalam na uuwi na. Naiwan ako nakatingin sa mga gulay na hawak ko. Alam kong niloko ako ni Mang Lorenzo pero hindi ko na inisip. Kung yun lang ang paraan para kahit papaano, matulungan din si Kara. Handa ako magpaloko. Naging tahimik naman ang araw ko noon buong maghapon. Kinabukasan, maaga pa lang, kumakatok na si Aling Judith. Hindi ko alam kung bakit parang nagmamadali siya. Hawak ang pamaypay at may tensyon sa mukha. Yasha, napabalitaan mo ba yung mga nangyayaring itong mga nagdaang gabi? Ha?
Ano pong ibig niyong sabihin? Abay, may mga hayop dito sa baryo. Sunod-sunod na nawawala. May mga kambing na hindi na nakikita. Tapos kanina lang, may nakita silang baboy na halos wala ng laman at puro dugo ang paligid ng baboyan. Napakurap ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o maiintriga. Sigurado po ba kayo? Baka naman gawaling ng mababangis na hayop sa gubat. Iba ang itsura, Yesha. Hindi normal. Wala man lang kagat na parang aso o kung anumang hayop na may matalas na ngipin. Malinis ang hiwa at parang may taong gumawa. Tao? Ewan ko, pero may ilang nakarinig daw ng iyak ng hayop kagabi. Para daw may humihila at may pumipigil. Abay, nakakatindig balahibo. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng bahay habang sinasabi niya yon. Parang may dumaan sa bato ko. Diyos ko, parang hindi po magandang kutob ko. Kaya sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka. Huwag ka masyadong lalabas kapag gabi. Hindi natin alam kung sino o ano ang gumagalaw sa baryo ngayon. Mabuti pa nga yung magpahatid ka rito pa uwi sa co-teacher mo at baka may mangyari naman sa'yo. Sige po, Aling Judith. Mag-iingat po ako. Mabuti. Huwag mong gayahin si Lorenzo. Abay pati siya sa kagustuhan niyang maghanap ng yaman. Sinasadyang lumabas kahit is oras ng gabi. Isang araw, baka siya na ang sunod na makita nating walang laman ng katawan. Naiwan ako nag-iisip. Kung totoo ang mga sinasabi niya, may ibang puwersang gumagalaw sa baryo. At kung tao nga, bakit mga hayop ang napili nilang patayin? Kinagabihan, habang gumagawa ako ng mga lesson plan, bigla akong narinig ang malakas na ungol ng hayop mula sa di kalayuan. Ano yun? Kinabahan ako. Sa lakas ng iyak parang may hinahabol at pinapatay na hayop sa mismong gilid ng baryo. Titingnan ko ba? Hindi. Hindi ako pwedeng tumingin sa labas. Pero, paano kung tama si Aling Judith? Pinilit kong lakasan ang loob ko. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Nanginginig ang kamay ko habang itinataas ang kurtina. Doon, sa gilid ng gubat, may mabilis na aninong dumaan. Hindi hayop. Isang babae, manipis ang katawan, mahaba ang buhok at tumatakbo papasok sa dilim ng kakahuyan. Babae? Nawala siya agad sa paningin ko sa bilis ng takbo niya. Pero ang iniwan niyang tanong, mas mabigat kaysa sa nakita kong imahe. Bakit babae? Sino siya? At anong kinalaman niya sa mga hayop na pinapatay? Ilang linggo na ang lumipas na nasasanay na ako sa maingay na gabi, dumalo ulit si Kara dala ang ilang gulay. Hindi ko na siya pinigilan at pinapasok ko agad dahil naging kaibigan ko na siya roon. Katulad ng dati, nag-alok siyang magluto kami ng pagkain. Pero napansin ko agad ang kakaibang bagay sa kanya. Iba ang kilos niya. Mas mabilis na siyang gumalaw, mas matatag, at parang hindi na siya yung payat at sakiting Kara na una ko nakilala. Kara, parang iba ka ngayon ah. Napapansin ko lang sa'yo. Bakit naman? Ewan, masigla ka. Parang hindi nahirap ang kilos mo. Hindi ka na mukhang sakitin tulad ng sinasabi mo. Siguro kasi malakas na akong kumain. Lalo na kapag kasabay kita. Lagi kitang tinutulungan dito kaya parang nasasanay na rin ang katawan kong kumain ng marami. Tiningnan ko siya habang hinihiwa niya ang bawang. Wala na ang nanginginig na kamay. Ang dating maputlang labi niya, may konting kulay na. At ang mga mata niya, mas maliwanag na nung mga oras na yon. Ang galing, Kara. Sana tuloy-tuloy na yan. Hindi ka na masyadong mukhang pagod. Oo nga. Pero minsan,
Minsan parang sobra naman ang energy ko. Sobra. Anong ibig mong sabihin? Minsan kahit wala akong kain, hindi ako nagugutom agad. Hindi rin ako madaling mapagod. Baka kasi masaya ka lang ngayon. Mas magaan ang loob mo. Siguro nga. Basta, ang alam ko, mas gusto ko na ang ganito kaysa dati. Hindi ko maiwasang matuwa para sa kanya dahil nakakahawa ang kasiyahang nararamdaman niya. Mas dumalas ang pagiging palangiti at magiliw niya. Isang umaga bago ako pumasok sa school, hinarang ako ni Aling Judith. Hawak niya ang kanyang pamaypay at sa titig pa lang, alam ko nang may bago na naman siyang chismis. Abaya siya. Ako'y ba ikikwento sa'yo? Hindi mo pa ba naririnig ang usap-usapan ngayon? Ha? Ano naman po yun? Nako! Yung nagnanakaw at pumapatay ng mga hayop dito sa baryo. May nakakita na raw. Talaga? Sino raw po? Ang mag-ama. Si Lorenzo at si Cara. Abay, akala mo ba't purot kwento lang at nambibintang lang sila? Hindi, Neng. May nagsabi, nahuli raw si Cara mismo. Tinaga ang kambing ng kapitbahay. Si Cara? Oo, pero hindi siya nahuli kasi ang bilis daw tumakbo. Naku, kung nakita mo raw ang itsura ay parang hindi tao ang galaw. Hindi ako naniniwala. Hindi gagawin yun ni Cara. Kaibigan ko po siya, Aling Judith. Eh, paano kung totoo? Tignan mo, si Lorenzo laging may paninda kahit wala naman siyang matinong trabaho. Aba, saan kaya nanggagaling yon? Hindi ko po alam. Pero hindi ko kayang maniwala na kayang gawin ni Cara yon. Kilala niyo rin po siya. Maging siya ayaw niya sa ginagawa ng tatay niya, di ba? Oo nga, pero kasi Yesha, may nakakita na eh. Kaya maniniwala ako doon. Hindi na ako nakapagsalita. Tumalikod ako at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa school. Pero buong araw hindi ako mapakali. Sa gitna ng klase, paulit-ulit pumapasok sa isip ko ang sinabi ni Aling Judith. Imposibleng magagawa yun ni Cara. Hindi ko matanggap na kaya niyang pumatay ng hayop, Miss Amy. Hindi. Hindi siya ganon. Ma'am Yesha, ayos ka lang ba? Oo, bakit? Parang balisa ka. Simula pa kaninang umaga, wala ka sa focus. May narinig lang akong kwento. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko. Ano bang kwento yun? Tungkol kay Cara? Ang sabi may nakakita raw sa kanya na pumapatay ng kambing. Pero hindi ako naniniwala. Bakit ayaw mong maniwala? Dahil nakilala ko siyang mabuting tao at kaibigan ko siya. Mag-ingat ka, Ma'am Yesha. Hindi lahat ng tao nakikita mo agad kung ano sila. Napatitig ako kay Joaquin. Hindi ko alam kung warning ba yon o simpleng paalala. Pero lalo lang lumubog ang dibdib ko. Nang matapos ang klase, sinamahan ako ni Joaquin pauwi. Tahimik kaming naglakad, pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Joaquin, naniniwala ka ba sa mga sabi-sabi? Depende. Kung minsan ang chismis may halong katotohanan. Kung minsan naman gawa-gawa lang. Pero sa huli, ikaw pa rin yung magdidesisyon kung sino ang paniniwalaan mo. Mahirap. Lalo na kung kaibigan ang pinag-uusapan. Kaya nga naintindihan kita. Mahirap talaga yan dahil parang naiipit ka sa sitwasyon. Hindi na ako sumagot. Ang utak ko, umiikot lang sa iisang tanong. Kaya ba talagang gawin ni Cara ang mga sinasabi nila? Pagdating namin sa tapat ng bahay, bigla akong napatigil. Doon, ilang hakbang lang ang layo. Nakita ko ang bahay ni Cara. Maliwanag, maingay, at punong-puno ng tawanan. Nakita ko si Cara nakangiti habang hawak ang bagong damit. Si Mang Lorenzo, abala sa paglalabas ng mga supot na puno ng pagkain. Ang ina nila, halos hindi mapigil ang tuwa. Para bang may piyestang nagaganap. Saan galing lahat yan? Hindi ko namalayang nasa tabi ko na pala si Aling Judith.
Lumapit siya nang hindi ko naririnig ang yabag niya at dahan-dahan siyang yumuko para bulungan ako. Kita mo na. Mukhang totoo nga ang bulong-bulungan ng ibang tao tungkol sa kanila. Napalunok ako. Ang saya ng pamilyang kaharap ko. Pero ang sinabi ni Aling Judith ay parang kumurot sa utak ko. Gusto kong isiping galing lang sa marangal na paraan ang lahat ng yon. Pero paano nga ba kung hindi, Miss Amy? Hindi. Kaibigan ko si Kara. Hindi siya ganon. Pero sa loob-loob ko, Miss Amy, nagsisimula na ako hindi makasiguro. Gabi yon, nang marinig kong bumukas ang pinto sa kabilang bahay. Dahan-dahan ako lumapit sa bintana para sumilip. Nakita ko si Kara. Hawak ang laylayan ng kanyang damit. Parang ayaw niyang may makakita sa kanya. Tumigil siya sandali. Nagbasid at pagkatapos ay mabilis na naglakad papunta sa gubat. Kara, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko. Pero nagdesisyon akong sundan siya. Sinubukan kong huwag gumawa ng ingay. Ang bawat dahon na nadadaganan ng paa ko parang kumakalampag sa taing ako. Malapit na ako nang biglang huminto si Kara. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang buhok niyang mahaba, gumagalaw sa ihip ng hangin. Pakiramdam ko, nararamdaman niya ako. Bago ko pa man maisip ang gagawin ko, biglang may humila sa akin mula sa likuran. Isang malakas na braso ang pumigil sa aking galaw at isang kamay ang tumakip sa bibig ko. Pilit akong nagpupumiglas, takot na takot. Pero nang lumingon ako para makita ang mukha ng lalaki, nanlaki ang mga mata ko. Wakil, Tumahimik ka lang. Huwag kang maingay. ano ba to? Bakit mo ko hinila? Halos atakihin ako sa puso. Kung hindi kita hinila, nakita ka na ni Kara. Anong ibig mong sabihin? Kaibigan ko si Kara. Sinusundan ko lang siya. Wala siyang ginagawang masama. Hindi mo alam yun. Napatitig ako sa kanya. Hindi alam kung matatakot o magagalit ako. Sa dilim ng gubat, kita ko ang seryoso at mabigat na ekspresyon niya. Joaquin, bakit mo ginagawa to? Dahil matagal ko nang alam ang amoy ng kasamaan. At gusto kong makasiguro kung siya nga ba ang aswang. Hindi. Hindi si Karang iniisip mo. Alam mo ba kung bakit ako nandito sa baryong to? Kung bakit nanatili ako rito kahit delikado at mas maraming oportunidad sa labas? Hindi lang dahil sa pagtuturo. Anong ibig mong sabihin? Noon, may minahal akong babae. Siya lang ang lahat sa akin. Nagplano na kami magpakasal. Pero isang gabi, nagpunta siya sa bahay ko. Pero hindi siya nakarating sa akin. Kinabukasan, natagpuan ang katawan niya. Wala nang dugo. Wala nang laman ng dibdib. Pinatay siya ng aswang. Diyos ko. Mula noon, isinumpa ko sa sarili ko. Hinding-hindi na ako papayag na may isa pang inosenteng mamatay sa kamay ng aswang na yan. Kaya ganun na lang din kita protektahan. Kaya nang marinig kong binanggit mo si Kara, nang marinig kong baka siya ang may kinalaman sa pagkawala ng mga hayop, sinundan ko rin siya. Kaya mo ba ako hinila? Dahil gusto mong hulihin siya? Oo. At dahil ayaw kong madamay ka. Pero Joaquin, hindi ako makapaniwala. Si Kara mabait siya. Tinutulungan niya ako sa mga bagay na hindi ko alam. Hindi siya ganon. Ganon din ang iniisip ko noon. Ang mga aswang, hindi sila laging mukhang halimaw. Minsan, pinakamabait silang tao. Pinakamalapit. Pero sa oras na magpakita sila ng tunay nilang kulay, huli ng lahat para mapagtanto mo pa yun. Paano kung mali ka naman? Paano kung nadadamay lang siya? Kaya nga kailangan kong makasiguro. At kung totoo nga, ako mismo ang tatapos sa kanya.
Hindi. Hindi ko hayaang gawin mo yan. Kung pipigilan mo ko, baka ikaw ang mapahamak. Saglit kami nagkatitigan. Ang mga mata niya puno ng galit at sakit. Ako naman, puno ng takot at pangamba. Ano yun? Muling dumaloy ang takot sa katawan ko. Narinig kong humihiyaw ang isang hayop. Tapos biglang natahimik. Nang tumingin ako, wala na si Kara sa kinatatayuan niya. Joaquin, nawala siya. Kaya nga dapat huwag ka nang sumama. Umuwi ka na, Yesha. Ako nang bahala rito. Hindi. Hindi mo pwedeng saktan ang kaibigan ko. Kung kaibigan mo talaga siya, mas mabuti pang ikaw mismo makakita ng katotohanan. Pero kung hindi mo kakayanin, huwag mo nang subukan. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako kay Joaquin o maninindigan na kaibigan ko si Kara. Pero isang bagay ang malinaw, mula sa gabing yun, hindi na magiging pareho ang tingin ko sa kanya. At sa dilim ng mga puno, alam ko hindi na ako ligtas sa katotohanan. Humahabol ako kay Joaquin habang tuloy-tuloy siyang naglalakad sa madilim na landas. Joaquin, wag mo na akong pigilan. Sasama ako. Yesha, hindi mo alam ang pinapasok mo. Mas delikado para kay Kara kung wala siyang kasama. Kaibigan ko siya. Baka sinusundan na naman niyang tatay niya. Napatigil siya sandali. Tiningnan ako na parang gusto niyang pagalitan. Pero bago pa siya makasagot, bumuhos ang malakas na ulan. Ang daan ay natabunan ng putik. Hindi na natin siya mahahanap sa ganito kalabong daan. Mapapahamak lang tayo. Pero, Wala ng pero. Uuwi na tayo. Gusto ko pang tumutol, pero ang bigat ng ulan, ang lakas ng hangin at ang dilim ng paligid ay sumigaw ng mas malakas kaysa sa akin. Wala ako nagawa kundi sumunod. Tumakbo kaming dalawa, basang-basa, hanggang makarating sa aming mga bahay. Ang kaba sa dibdib ko'y hindi maalis. Ang huling naiisip ko bago pumikit ang mata ko, iniwan ko si Kara. Sunod-sunod ang araw ng bagyo. Walang klase, halos lubog ang baryo sa tubig. Sa mga kalsada, mga sanga ng puno ang nagkalat. Ang mga bahay na pawid tinangay ang bubong. Mga gulay at palay ay nasalantarin. Sa bawat sulok ng baryo, maririnig mo ang buntong hininga ng mga taong nawala ng kabuhayan. Gabi-gabi, nakatanaw lang ako mula sa bintana. Hanggang isang araw nang matapos ang bagyo, dumating at nakilala ko si Don Faustino. Isang malaking truck ang pumarada sa tapat ng eskwelahan nung araw na yon. Kasama ang kanyang mga tauhan, nagbababa sila ng sako ng bigas, kahon ng dilata, mga gamit at gamot. Ang mga tao biglang nagbunyi. Mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Naandito na ulit ako para mabigay ng tulong sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Lahat tayo'y babangon muli. Ang mga tao nagkakandara pa sa tuwa. Kami namang mga guro, pinatawag para tumulong sa pamimigay. Ako at si Joaquin agad na lumapit. Joaquin? Tama ba? Opo, Don Faustino. Magaling. At ito, sino naman ito? Bagong guro ba? Opo, ako po si Yesha. Mabuti. Salamat at naandito kayo. Hindi biro ang pamimigay ng tulong. Pero tandaan nyo, ang mga guro, kayo ang haligi ng kinabukasan ng baryo. Don Faustino. Kayo po ang dapat na pasalamatan. Kung wala kayo, paano ng mga tao rito? Hindi sapat ang pera kung hindi ginagamit para sa kapwa. Kahit habang kaya ko, hindi ko hayaang magutom ang mga tao rito.
Sa mga salitang yon muling nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit habang abala siya, hindi ko maiwasang mapansin. Sa bawat paglingon niya, sa bawat sandaling nagtatama ang mga mata namin, may kakaiba. Para may hinahanap siya sa akin. Matapos ang pamimigay, nag-uwian ang mga tao bit-bit ang relief goods. Naiwan kami ni Joaquin sa gilid ng classroom, parehong pagod, pero may kakaibang katahimikan sa paligid. At least, kahit paano, gumaan ang pakiramdam ng lahat. Oo, kita mo naman kung paano sila sumigla. Kung lahat may malasakit na gaya ni Don Faustino, mas gagaan ang buhay sa baryo. Joaquin, napansin mo ba kung paano siya tumingin? Ha? Kanino? Sa akin, parang ibang tingin. Hindi ko maipaliwanag. Pagod ka lang siguro. Huwag mo na lang isipin. Hindi ko na pinilit, pero mabigat sa dibdib ko ang kutob na hindi yon imahinasyon lang. Tahimik kami, pero hindi ako mapakali. Kaya nagtanong ako. Sir Joaquin, naniniwala ka bang may nakatagong yaman dito sa baryo? Oo, naniniwala ako. Kung ganon, bakit hindi natin hanapin? Subukan lang natin. Gusto ko ring yumaman. Gusto kong malaman kung anong pakiramdam na hindi ka kayang yurakan ng iba dahil mayaman ka. Huwag mong gawing biro yan, Yesha. Hindi lahat ng yaman dapat hanapin. Minsan, mas mabigat ang kapalit nun kaysa sa ginto. Napalunok ako. Ang mga mata niya puno ng bigat. Para bang may alam siyang hindi ko pa kayang intindihin. At doon, lalo akong kinabahan. Hindi lang sa yaman, kundi sa lahat ng misteryong bumabalot sa baryo. Kinabukasan, hapon ang matapos ang klase. Pagod ako, pero ang mas mabigat ay ang balitang hindi ako mahihahatid ni Joaquin. May biglaan daw siyang emergency sa pamilya at nagmamadaling umalis. Naiwan akong walang choice kundi maglakad pa uwi. Kaya ko naman siguro. Hindi naman ganun kalayo. Habang naglalakad, ramdam kong bumibigat ang paligid. Tahimik ang kalsada, halos walang tao. Ang langit, kulay kahel at unti-unti nang nagiging abo. Ang mga aninong humahaba sa kalsada para may kasamang bantang hindi ko mawari. Napalingon ako. Isang itim na kotse ang huminto sa tabi ko. Bumaba ang bintana. Madam Yesha, ikaw pala. Pauwi ka na? Opo, Don Faustino. Maglalakad lang sana ako. Aba, hindi na kailangan. Sige na, sumakay ka na. Delikado maglakad ng mag-isa, lalo na ngayon. Gusto ko sanang tumanggi, pero naramdaman kong hindi maganda ang tumalikod. At may punto siya. Hindi ligtas ang maglakad mag-isa. Kaya dahan-dahan akong sumakay. Sa loob, tahimik sandali. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang lambot ng upuan at ang bigat ng presensya niya, lahat yun ay nagpatigil sa akin. Kumusta ang pagtuturo? Hindi mo mahirap makisama sa mga estudyante? Medyo po. Pero nasasanay na rin ako. Marami naman pong mababait na bata. Mabuti. Ang guro ay hindi lang nagtuturo ng aralin. Kayo ang nagtuturo ng direksyon nila sa buhay. Napayuko ako. Nahihiyang ngumiti. Hindi ko alam kung papaano ko tatanggapin ang ganong bigat ng salita. Oo nga pala, may narinig akong usapan ninyo ni Joaquin Ha? Alin po? tungkol sa yaman ng baryo. Chismis lang po yun. Hindi naman ako naniniwala agad. Hindi yun chismis, Yesha. Totoo ang lahat ng yon. Totoo po. Pero kung ganon, bakit wala pang nakakakita? Sa tingin mo, saan galing ang yaman ko? Alam mo ba ang galing ako sa mahirap na pamilya?
Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Wala akong mana. Pero ngayon narito ako, may lupa, negosyo, impluensya. Ano sa tingin mo ang lihim ko? Hindi ko po alam. Baka negosyo. Baka tiyaga. Sipag. Hindi, Yesha. Ako ang unang matagumpay na nakahanap ng yaman ng baryo. Hanggang ngayon, hindi pa yun nauubos dahil hindi yun nauubos. Para akong nahipnotismo. Sa imahinasyon ko, ginto, alahas, kayamanang hindi nauubos ang biglang pumasok sa isip ko. Kung gusto mong malaman kung saan nakatago yon, may isang kondisyon. Magkita tayo sa kabilugan ng buwan, sa pusod ng gubat. Doon kita hihintayin. Hindi ko po alam kung dapat kong paniwalaan yan. Ang tanong, gusto mo bang malaman ang katotohanan? Wala na ako naisagot. Tahimik lang ako hanggang huminto ang sasakyan sa tapat ng aking bahay. Pag-isipan mo, Yesha. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Bumaba ako habang nanginginig ang tuhod. Pinanood ko ang sasakyan niyang unti-unting naglaho sa kalsada. Paglingon ko, nakita ko si Kara. Nakatayo sa gilid, nakakunot ang noo. Kita ko agad ang pagkilala niya sa sasakyang binabaan ko. Sasakyan ng Don yun ah. Anong ginagawa mo ron? Ha? Sinabay lang niya ako pauwi. Ano namang masama ron? Delikado. Huwag kang lalapit sa kanya. Huwad ang Don. What? Anong ibig mong sabihin? Basta, maniwala ka sa akin, Yesha. Huwag kang paradala sa mga sinasabi nun. Ikaw, anong karapatan mong magsabi niyan? Ang dami mo ring itinatago. Bakit ako maniniwala sa'yo? Hindi ako wad. Paano ko masisiguro? Lahat ng tao, puro ang kwento tungkol sa inyo ni Mang Lorenzo. Napayuko si Kara pero hindi siya sumagot. Ako naman, dumiretso sa pinto at binuksan yon. Kung ako sa'yo, Kara, ayusin mo muna ang sarili mo bago mo sabihan ng iba kung sino ang huwad. Pumasok ako sa loob, nanginginig ang dibdib. Sa labas na iwan si Kara, nakatayo, nakatitig sa pinto. Tila may gusto pang sabihin pero hindi na nagawa. Hindi ako mapakali ng gabing yun. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Don Faustino. Ang yaman, ang pusod ng gubat, ang kabilugan ng buwan. Sa dami ng tanong ko, hindi ko alam kung alin ang totoo at alin ang huwad. Diyos ko, ano yun? Napaatras ako, yakap ang sarili, sunod-sunod ang kalabog. Parang may mabigat na nilalang na naglalakad sa ibabaw ng bahay. Ama namin, sumasalangit ka. Pumikit ako, binigkas ang dasal ng paulit-ulit, hanggang sa dahan-dahan humina ang ingay, hanggang sa tuluyang nawala. Naiwan akong pawisan, halos manginig ang tuhod sa kaba. Kinaumagahan, agad kong hinanap si Joaquin. Hindi ko kinaya na ako lang may dala ng bigat ang sekretong nalaman ko mula sa Don. Joaquin, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yan? Tungkol sa sinabi sa akin ni Don Faustino. Tungkol saan? Tungkol sa yaman. Kasi narinig niya raw tayo nag-uusap ng nakaraan. Ang sabi niya, totoo raw yun. Siya raw ang unang nakahanap. Kung gusto ko raw makita at malaman kung totoo, magkita raw kami sa pusod ng gubat sa kabilugan ng buwan. Kung ganun, dapat puntahan natin. Naniniwala ka kaagad? Si Don Faustino ang nagsabi. Hindi siya basta-bastang tao. Kung sinabi niyang totoo, ibig sabihin, may basihan siya. Napalunok ako. Hindi ko alam kung nakahinga ako ng maluwag o lalo akong kinabahan dahil si Joaquin mismo handang sumama. Nang sumapit ang kabilugan ng buwan, palihim kaming lumabas.
Ang baryo tahimik at mukhang natutulog na ang lahat. Ang mga anino ng puno humahaba sa gilid ng daan at ang malamig na simoy ng hangin ay tila may kasamang babala. Sigurado ka ba dito, Joaquin? Huwag kang matakot. Basta't magkasama tayo, kakayanin natin. Malapit na kami sa gubat nang bigla kaming hinarang ng isang pamilyar na boses. Tumigil kami. Mula sa anino ng mga puno, lumabas si Mang Lorenzo. Bit-bit ang isang lumang itak at ang mukha niya'y puno ng galit at pagnanasa. At saan kayo pupunta? Mang Lorenzo? Anong ginagawa mo rito? Akala nyo ba? Kayo lang ang may alam? Matagal ko nang sinundan ng Don. Alam ko na rin kung saan nakatago ang yaman. At hindi ko hahayaang maagaw niya pa yun sa akin. Pero bakit ganitong paraan nyo? Kung alam nyo pala, bakit kailangan... Hindi sapat ang nakukuha ko. Lahat ng tao rito, tanga! Ako lang ang karapat-dapat sa lahat ng kayamanan yon. Kasakiman ang bubulok sa'yo. Ang yaman, hindi lang para sa isang tao, Mang Lorenzo. Kasakiman o katalinuhan? Habang kayo nagpapakahirap sa paaralan, ako ang tunay na hawak sa lahat ng kayamanan ng baryo. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hawak ni Joaquin ang braso ko, parang handa akong ipagtanggol. Pero ramdam ko ang tensyon. Mang Lorenzo, kung totoo mang may kayamanan, bakit hindi na lang natin pag-usapan? Hindi kailangan ng ganitong klase ng galit. Walang pag-uusap na mangyayari. Sa akin lang ang lahat! Itinaas niya ang kanyang itak, kumikislap sa ilalim ng buwan. Napasigaw ako, hawak ang dibdib ko. Si Joaquin nakahanda, pero alam kong pareho kami nasa bingit ng panganib. Wag! Sa sandaling yon, ramdam kong hindi lang ang yaman ang pinaglalaban dito, kundi ang mismong buhay namin. Tumigil ang oras ng iangat ni Mang Lorenzo ang kanyang itak. Ramdam ko ang lamig ng bakal kahit malayo pa. Si Joaquin, nakaposisyon, parang handang sumalo ng taga kahit anong mangyari. Ngunit bago pa bumagsak ang matalim na talim. Tama na, Itay! Napalingon kami. Si Kara, tumatakbo mula sa dilim. Ang mga mata niya nag-aapoy sa tapang. Kara! Ano ginagawa mo rito? Papatayin mo ba sila? Hindi ka ba talaga titigil sa kasakiman mo? Anak, umalis ka na! Hindi mo naintindihan! Para to sa atin! Para sa ating kinabukasan! Hindi, Tay! Hindi ganito ang tamang paraan! Tinangka ni Mang Lorenzo na itaboy siya, pero sa bilis ng galaw ni Kara, naiwasan niya ang pag-igkas ng itak. Napaatras ako, nalalaki ang mga mata. Lumayo kaya siya! Pero hindi ko magawang umalis. Nakapako ako sa kakaibang lakas na ipinapakita ni Kara. Ang dating payat at mahina kong kaibigan, ngayon ay parang bagyong humaharang sa sariling ama. Anak! Huwag mo akong hadlangan! Kung ipipilit mo ang gusto mo, hindi ama ang magiging tingin ko sa iyo ngayong gabi! Sinalubong ni Kara ang bawat atake ng tatay niya. Ang mga kamay niya parang sanay na sanay sa pakikipaglaban. Diyos ko, hindi siya ordinaryo. Paano niyang nagagawa yan? Kara, anong nangyayari sa iyo? Hindi na ako pinakinggan ni Kara. Buo ang atensyon niya sa pakikipaglaban. Isang mabilis na siko ang tumama sa tagiliran ni Mang Lorenzo. Dahilan para mabitawan niya ang itak. Nahulog yun sa lupa at tumama sa bato. Tama na, Tay! Tigilan mo na! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang lahat ng yaman doon! Hindi nag-atubili si Kara. Isang malakas na suntok sa sentido ng ama at bumagsak itong parang punong pinutol.
Nanahimik ang paligid. Ang malamig na simoy ng hangin tila naghintay ng resulta. Si Mang Lorenzo, nakahandusay at walang malay. Wala na akong pagpipilian. Kailangan ko siyang pigilan. Kung hindi mo ginawa yan, baka kami ang pinatumba niya. Kara, saan galing ang lakas mo? Hindi siya agad sumagot. Nakita ko ang kanya mga mata. Puno ng sakit ng sekreto, ng bigat na hindi ko maintindihan. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko kayang itago to. Pero ngayong gabi, mukhang kailangan ko ng pumili at magdesisyon. Walang sumagot. Ako at si Joaquin pareho natigilan. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, kitang-kita ko, hindi ordinaryo si Kara. At hindi ko alam kung dapat ba ako matakot o magpasalamat na siya ang nagdiktas sa amin. Matapos patulugin ni Kara ang ama niya, bumagsak ang katahimikan sa paligid. Pareho kami hingal ni Joaquin at wala akong marinig kundi ang mabilis kong tibok ng puso. Pero bago pa man kami makapagsalita kung ano ang susunod namin gagawin, bigla siyang tumingin sa amin. Seryoso ang mga mata. Huwag kayong sumama kay Don Faustino. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pinipigilan mo ba kami? At paano mo na lamang siya ang kikitain namin? Ganito rin ang naging tagpo namin noon. Huwag kayong lalapit sa kanya. Bakit? Para bang masarili niyo lang ng tatay mong yaman? Hindi. Hindi nyo naiintindihan. Kung ganun, ipaliwanag mo. Huminga ng malalim si Kara, parang pinipilit buuhin ang loob para magsalita. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng ama, pero ang tingin niya ay nakatuon sa amin. Isang taon ang nakalipas. Nakita kong sinasabi nilang hidden riches ng baryo. Ano? Nakita mo na? Paano mo nakita? Hinahanap ko talaga. Naisip ko kung makukuha ko. Baka katakas kami sa hirap. Mapipilitan ng tatay ko na tumigil sa kabaliwan niya. Pero bago pa man ako makakuha ng kahit isang alahas na makita ko yon, may naramdaman ako. Ano yun? May kumagat sa liig ko. Malamig at matalim. Aswang? Oo. At ang aswang, si Don Faustino. Hindi pwede. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Siya ang dahilan kung bakit hindi nauubos ang yaman dito. Dahil hindi basta lang yaman yon. May kapalit. Kaya ka ba humina? Kaya bigla ka nagbago dahil doon? Oo. Nayanggaw ako. Nang kagatin niya ako, nawalan ako nagmalay. Nagising na lang ako sa hindi pamilyar na bahay. Tumakas ako noon. Unti-unti kong naramdaman. Nanghihina ang katawan ko. Hanggang sa isang gabi, nilapitan niya ulit ako. Anong ginawa niya? Kinausap niya ako. Sinabi niya may paraan para lumakas ako ulit. Pero kailangan ko mag-alay. Hayop man o tao. Kapalit, bibigyan niya ako ng bahagi ng yaman na hindi ko ginawa dahil mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa magpasakop sa dilim. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa sa kanya. Kaya naglalaho ang mga hayop sa baryo. Oo. Nahuli kami ng tatay ko noon na nag-uusap at nalaman niya ang totoo. Kaya alam niya ang sikreto. Siya ang nagpatuloy at gumawa ng pag-aalay. Mga hayop ang kapalit. At ang doon na nagbibigay sa kanya ng pera. Kaya ayaw niya na may ibang makaalam. Kaya ngayon, gusto niya kayong pigilan. Diyos ko. Hindi ko alam kung anong mas mahirap tanggapin. Na si Kara ay nahawaan na ng aswang o na si Don Faustino mismo ang halimaw sa likod ng lahat ng iyon. Kaya sinasabi ko sa inyo,
Kung ayaw niyong matulad sa akin, umatras na kayo. Hindi. Lalo lang kaming hindi aatras. Hindi niyo ako naiintindihan. Ito'y sumpa. Hindi kayamanan ang naghihintay sa pusod ng gubat. Kamatayan! Kung totoo lahat ng iyan, bakit ngayon mo lang sinasabi? Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Kasi natatakot ako. Natatakot ako hindi niyo ako paniwalaan. At natatakot ako na kapag nalaman niyo, kamuhian niyo ako. Napatitig ako sa kanya. Ang dating kaibigang mahina ngayon puno ng bigat ng lihim. At ngayon ko lang naintindihan, hindi lang siya lumalaban sa tatay niya, kundi pati sa sarili niyang sumpa. Matapos ang pag-amin ni Kara, parang umikot ang mundo ko. Hindi ko alam kung kanino ako maniniwala, pero isang bagay ang malinaw. Hindi kami pwedeng basta umatras. At nang marinig ko si Joaquin, lalo akong napatitig kay Kara. Hindi ako atras. Hindi ko kayang hindi siya katagpuin ngayon. Hindi matapos-tapos ang bangungot na iniwan ng aswang na yun sa buhay ko. Ang kasintahan ko, pinatay niya. At ngayon, alam ko na kung sino ang ugat ng lahat. Joaquin, ibig sabihin, mas lalo mong gustong makita si Don? Oo. At hindi para humanga, kundi para tapusin siya. Kung ganon, wala na rin akong dahilan para pigilan kayo. Pero kailangan natin magsama-sama. Kung si Don Faustino ang haharapin natin, hindi tayo pwedeng magkanya-kanya. Tama ka. Hindi ito laban ng isa lang. At doon, nagkaisa kami. Para sa sarili naming dahilan, pero iisang layunin. Pabagsakin ang aswang na nagtatago sa katauhan ng Don. Nagpunta kami sa kubo ni Lolo Greg, ang albularyo ng baryo. Ang kubo niya'y luma, yari sa pawid at nakatirik sa gilid ng ilog. Ang paligid puno ng mga halamang gamot at nakasabit na tuyong ugat. Amoy usok at langis ang bumungad sa amin. Aba, may mga gurong na pabisita at si Kara. Anong sadya niyo? Lolo, gusto po naming malaman kung paano lumaban sa aswang. Napatingin siya sa amin. Seryoso ang tingin. Para bang tinitimbang kung dapat niya bang sagutin ang tanong. Aswang baka mo. Hindi biro ang kalaban na yan. Pero may paraan. Una, huwag kayong lalapit ng walang panlaban. Anong panlaban? Langis ng niyog na hinaluan ng bawang. Takot sila sa amoy na yon. Kung kaya nyo, basahin nyo ang katawan nyo gamit doon bago kayo humarap sa kanya. Ano pa, Lolo? Abo ng buto ng hayop na pinatay ng aswang. Kung may tatama nyo ito sa balat niya, manghihina siya. At kung wala na kaming oras, Apoy, yon ang hindi nila kayang tiisin. Kahit anong lakas nila, umaatras sila kapag may apoy. Ibig sabihin, sapat ang tapang at tamang armas. Pero higit sa lahat, huwag kayong matitinag. Ang aswang, hindi lang katawan ang inaatake. Isipan, kaluluwa, lahat. Kung kaya nilang takutin kayo, panalo na sila bago pa magsimula ang laban. Ang mga salitang yon parang sumilid sa dibdib ko. Napalunok ako, pero hindi ko ipinakita ang kaba. Pag-alis namin sa kubo ni Lolo Greg, pare-pareho kaming tahimik. Bit-bit namin ang mga bote ng langis at ilang halamang gamot. Sa kabila ng bigat, ramdam kong buo na ang loob naming tatlo. kaya natin to. Wala tayong ibang choice. Kaya natin, hindi lang para sa atin, para sa baryo. Sa gabing yon, sabay-sabay naming tiningnan ang kabilugan ng buwan na unti-unting umaangat sa langit. Ang puso ng gubat naghihintay at kahit nanginginig ang tuhod ko, buo ang desisyon ko. Tahimik kaming naglakad sa makitid na daan papasok sa gubat. Ang buwan, bilog na bilog, nakasabit sa ulap na tila nagbabantay sa bawat hakbang namin. Ramdam ko ang lamig na dumidikit sa balat ko.
Sa bawat paghinga, may kaba na hindi ko maipaliwanag. At sa isang maliit na daan papasok, doon namin siya nakita. Nakatayo si Don Faustino. Nakaitim na barong, nakasandal sa isang puno. Para bang matagal na niya kaming hinihintay. Ngunit ang mga mata niya ay agad tumalim nang makita niyang hindi ako nag-iisa. Aba, Yesha, mukhang mahilig ka talagang mag-share sa iba. Pasensya na po, Don. Hindi ko kayang pumunta ng mag-isa. Hindi lang pala kalaman ang sinishare mo. Pati mga sekreto. At ngayon may gwapong guro at magandang kaibigan ka pang kasama. Mas masaya kung marami, hindi ba? Napalunok ako. Ang tono niya'y biro pero may laman. Ramdam kong sinusukat niya kami isa-isa. Lumingon siya kay Joaquin na hindi nagpakita ng takot, tsaka kay Kara na seryoso ang mukha. Kung ayaw niyo po, pwede naman kaming bumalik. Hindi. Nandito na kayo. Mas mabuti nga yan para sabay-sabay kayong mamangha. Halika kayo. Hindi malayo ang pupunta natin. Naglakad siya palapit. Ang bawat tiyabag ay mabigat. Tumalikod siya at itinuro ang mas masukal na bahagi ng gubat. Sumunod kami. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang putok ng tuyong sanga sa ilalim ng paa namin. Si Joaquin tahimik, pero ramdam ko ang panginginig ng galit niya. Si Kara mahigpit ang hawak sa bote ng langis mula kay Lolo Greg na nakatago sa kanyang bulsa. Don Faustino, paano niyo po unang nalaman kung saan ito matatagpuan? Matagal ko nang naririnig ang kwento. Luma na paulit-ulit pero walang naniniwala. Ako lang ang naniniwala. At isang gabi, sinundan ko ang bulong ng hangin hanggang marating ko ang lugar na yon. Hindi po kayo natakot? Natakot? Siyempre. Pero ang takot kailangan mong lunukin. Ang tapang kahit buti lang. Sapat para mabuksan ang pinto ng kapalaran. Ang bawat salita niya parang may bigat. Hindi lang simpleng kwento. Parang may halong panunukso. Parang inaakit kaming maniwala. At nung makita niyo po ang yaman, hindi na nawala? Hindi na nauubos? Hindi. Dahil ang tunay na yaman hindi basta ginto o alahas. Isa itong agos na dumadaloy. Basta't marunong kang magbigay ng kapalit. Hindi ito mauubos kailanman. Napatingin ako kay Kara. Kita ko ang panginginig ng kanyang labi. Tama nga ang lahat ng sinabi niya sa amin. Pero wala akong pinalabas na kung anong reaksyon. Pinilit kong manatiling inosente. Kapalit. Anong ibig niyong sabihin? Walang kayamanan sa mundong ito na libre, iha. Lagi itong may hinihinging kabayaran. Ang tanong lang, handa ka ba? Lalo kong naramdaman ang kaba, pero wala akong ipinakita. Alam kong oras na malaman niyang may alam kami, tapos na kami. Nagpatuloy kami sa paglalakad, habang palalim ng palalim ang gubat, mas lumalamig ang paligid. Ang mga puno parang mas mataas at mas makapal, para bang humaharang sa liwanag ng buwan. Don Faustino, saan po ba talaga nakatagong lahat ng yon? Malapit na, sa isang kuweba. Isang lugar na tinatabingan ng dilim. Ngunit sa dulo, puro kinang. Doon ko nang nakita ang lahat. At ngayong gabi, ipapakita ko rin sa inyo. Parang humigpit ang hangin sa dibdib ko. Sa bawat salita niya para bang hinahatak kami papalapit sa isang bangin. At ilang minuto pa, unti-unting lumitaw sa harap namin na isang malaking bunganga ng kuweba. Malapad, madilim, at tila nakanganga. Handang lamunin ang sinumang lalapit. Narito na tayo. Ang laki. Oo. Sa loob nariyan ang mga kasagutan at ang yaman ng walang hanggan. Napalunok ako. Napatingin ako kina Joaquin at Kara.
Hindi kami nag-usap, pero sapat na ang titig para magkaintindihan. Sabay-sabay kaming lumapit, sinusundan ng Don. At sa bawat hakbang papasok, ramdam kong hindi lang yaman ang sasalubong sa amin, kundi ang tunay na mukha ng halimaw. Pagtapat namin sa bunganga ng kuweba, biglang lumamig ang paligid. Ang ihip ng hangin, tila ba may dalang bulong ng mga nakalipas. Doon ko naramdaman, magbabago na ang lahat. Narito, sa loob, makikita nyo ang yaman na sinasabi kong tunay at totoo. Handa na ba kayo? Oo, handang-handa na po. Bago tayo pumasok, gusto kong malaman. Totoo bang walang taong nakabalik mula rito maliban sa inyo? Marami ang nagtangkang pumasok. Pero wala silang tapang. Ako lang ang nagtagumpay. At ano pong ginawa niyo para magtagumpay? Sakripisyo. Walang yaman ng walang kapalit. Sakripisyo? O dugo? Doon ko na naramdaman ang pagtitibay ng loob ni Joaquin. Tumitig siya kay Don at walang alinlangang nagsalita. Nanlaki ang mata ni Don Faustino. Hindi niya inaasahang lalabas agad ang mga salitang yon. Mukhang marami ka nang nalalamang, Guro. Sapat para hindi na muling may mahulog sa mga kasinungalingan mo. Tama na, Don. Tigilan mo ng pagpapanggap. Huwag kayong magpapadala sa tapang na wala namang kabuluhan. Hindi nyo alam kung ano ang kaharap ninyo. Ang alam ko, ikaw ang halimaw sa baryong to. Halimaw? Hindi. Ako ang dahilan kung bakit nabuhay ang baryong ito. Ako ang nagdala ng yaman sa kanilang lahat. At kapalit, dugo ng mga inosente. Hindi na nakapagtimpi si Joaquin. Hinugot niya ang bote ng langis na may bawang at ikinalat sa kanyang mga kamay. Oh, mabaho. Kaya pala may lakas ng loob kayong humarap sa akin. Hindi ka na makakapagtago pa, Don. Tumigil siya at saglit na natahimik. Tumingin siya kay Kara at may kakaibang ngiti sa labi. Ang aking maliit na alaga. Hindi ba't ako ang nagbigay sa iyo ng lakas na meron ka ngayon? Tila wala kayatang utang na loob sa akin, Kara. Kala ko pa naman, natauhan ka na at kaya mo sila dinala rito para gawin mong alay. Swail ka talaga! Akala ko kakampi kita pagkatapos kitang tulungan lumakas uli. Hindi lakas yun. Sumpa! Hindi kami nandito para humanga sa yamang sinasabi mo. Nandito kami para tapusin ka! Tapusin ako, ha? Mga bata, hindi niyo alam ang laro na pinasok ninyo. Umuga ang lupa sa ilalim namin. Ramdam ko ang panginginig ng bato sa paligid. Si Joaquin, matibay pa rin. Pero kita ko ang paghawak niya sa aking kamay. Tila sinasabing hindi ako nag-iisa. Yasha! Huwag kang bibitaw! Hindi ako aatras! Si Kara nakataas ang kamay handang umatake anumang oras. Ang dating mahina kong kaibigan, ngayon ay parang apoy na handang sumunog. Kung kailangan ng sakripisyo para matapos ito, handa akong ibigay. Pero hindi na inosente ang magdurusa. Tumawa si Don Faustino, ngunit ang tawa niya'y malamig, puno ng pang-uuyam. Gusto niyo ng labanan? Sa loob ng kuweba, ipapakita ko ang tunay kong anyo. Lahat kami napatingin sa dilim ng kuweba. Ang hangin, lalo pang lumamig, at ang pakiramdam ko bawat anino'y gumagalaw. Huwag kang tatakbo, Faustino! Hindi ako tumatakbo. Inaanyayahan ko kayong pumasok. Kung kaya niyong mabuhay sa loob. Tumigil kami. Walang nagsalita ng ilang segundo hanggang sa ako na mismo ang bumasag sa katahimikan. Kailangan natin siyang sundan. Oo, at sa loob, doon natin tatapusin ang lahat.
Hindi na tayo pwedeng umatras sa bagay na nasimulan na natin. At sabay-sabay kaming humakbang papasok sa dilim ng kuweba. Dala ang bigat ng aming mga desisyon. Ang malamig na hangin humahaplos sa balat ko at ang bawat yabag namin parang sinasagot ng halimaw sa loob. Pagtapak namin sa loob, agad kami sinalubong ng matinding lamig. Ang mga pader ng kuweba kumikislap sa liwanag ng buwan na sumisilip sa maliliit na bitak. Ngunit hindi yon ang nagpayanig sa dibdib ko, kundi ang boses ni Don Faustino na umaalingaw-ngaw, malalim at kakaiba. Sa wakas, may naglakas ng loob na humarap sa akin. Hindi kami natatakot sa'yo! Biglang may liwanag na nagpakita. Ang katawan ni Don unti-unting nagbago. Ang balat niya'y nagdilim, ang mga matay nagningning ng pula, at sa bawat ngiti niya, umusli ang matatalas na pangil. Diyos ko! Siya ang tunay na halimaw ng baryo! Halimaw! Hindi! Ako ang hari! Tumalon siya, mabilis na parabang hangin at sinalakay si Joaquin. Nahulog si Joaquin pero agad bumangon. Nilabas ang langis na may bawang at winisik ito sa ere. Umusok ang balat niya ng tamaan ng langis pero hindi siya huminto. Lalo pa siyang nagalit. Don! Tigilan mo na! Walang saysayan kahit anong gawin niyo! Hinampas niya si Kara at tumilapon dito sa gilid ng kuweba. Napasigaw ako. Hindi pa ako tapos sa'yo! Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako naging ganito! Tumayo siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kakaibang lakas na namuo sa kanyang mga mata. Kahit nangihina, lumaban siya. Hindi mo na ako makokontrol! Tinamaan si Don sa mukha at sa tiyan. Umurong siya ng ilang hakbang at doon pumasok si Joaquin, may hawak na sulo. Sa apoy ka matatapos! Kumurba ang katawan ni Don, umaatras sa liwanag ng sulo. Hindi niyo ako kayang patayin! Kaya namin! Kinuha ko ang abo ng buto na nanggaling pa mula kay Lolo Greg at hinagis sa kanya. Yasha! Kara! Sabay-sabay tayo! Nagtama ang tingin namin ni Kara. Parehong puno ng tapang. Tumakbo siya mula sa kaliwa, ako mula sa kanan, at sabay naming hinarap ang halimaw. Para sa baryo! Para sa lahat ng nawala! Sinalubong namin siya ng saksak ng patalim na binasa sa langis. Sabay hampas ni Joaquin ang sulo sa dibdib niya. Hindi! Hindi maaari ito! Ako ang hari! Yumayanig ang kuweba. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya. Parang libo-libong boses ng mga kaluluwa. At sa huling pagkakataon, sumigaw siya ng ubod ng lakas bago tuluyang lamunin ng apoy ang buong katawan niya. Nang matapos, wala nang natira kundi abo at usok. Ang kuweba, tahimik na tahimik. Tapos na ba? Oo, tapos na. Hindi na siya babalik. Bumagsak ako sa sahig. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa sa ginhawang naramdaman ko. Sa wakas, natapos na ang bangungot. Hindi lang natin siya pinabagsak. Pinalaya natin ang baryo at nabigyan natin ng hustisya
ang mga inosenteng naging biktima niya. Salamat. Kung wala kayo, hindi ko to kakayanin. Hindi ko rin kakayaning mag-isa. Pero sabay-sabay tayo. Hanggang dulo. At doon sa loob ng kuweba, habang nakapaligid sa amin ang abo ng halimaw, alam kong nagtagumpay kami. Hindi lang laban para sa sarili, kundi laban para sa baryong matagal ng pinaghaharian ng kadiliman. Pag-uwi namin mula sa kubat, para kami mga multong naglakad pabalik sa baryo. Walang salita, puro pagod at hingal. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan kung sakali mang may magtanong. Kaya nang una naming madaanan ng bahay ni Aling Judith, kinabahan ako. Aba, saan kayo galing ng ganitong oras? Naglakad lang po, Aling Judith. Gusto naming magpahangin. Hindi ako makatingin ng diretsyo, pero si Aling Judith hindi pa rin tumigil. Nako, yung si Lorenzo. Nakita ko kanina. Galit na parang may hinahanap. Nagmumurang parang baliw. Ano bang nangyari sa kanya? Nag-away kami, Aling Judith. Hindi niya matanggap. Abay, buti na lang at nakabalik kayo ng buo. Ang tatay mo, Kara, sumisigaw sa lansangan na inaagawan daw siya ng yaman. Napatingin ako kay Kara. Kita ko ang sakit sa mukha niya, pero wala na siyang sinabi. Lumipas ang mga linggo at ang balita tungkol kay Mang Lorenzo ay kumalat sa buong baryo. Nakita siya naglalakad sa gitna ng gabi. Sumisigaw ng walang kausap. Minsan daw nakikipagtalo sa sarili. Hanggang sa tuluyang iwasan siya ng lahat. Hindi ko na muling nakita ang matalim niyang titig. Ang iniwan niya, isang anino ng taong nilamon ng sariling kagustuhan. Sa kabila ng lahat, unti-unting bumalik ang buhay ko sa pagiging guro. Ngunit iba na ako ngayon. Sa bawat pagtuturo, ramdam ko mas malalim ang tingin ko sa mga estudyante ko. Hindi na lang ako nagtuturo ng leksyon mula sa libro, kundi ng tapang at kabutihang kailangan para mabuhay. Alam mo, Yesha, mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Para bang natupad ng panata ko sa nobya ko. Dahil tinapos mo ng laban, hindi na siya kailanman muling makakapaminsala. Minsan, nahuhuli ko siya nakatitig sa akin at may kakaibang init sa kanyang mga mata. Hindi niya kailanman binanggit, pero sapat na ang mga kilos para maramdaman kong may bago kaming simula. Si Kara naman mas naging matatag. Ang dating mahiyain at tahimik kong kaibigan, ngayon natutong humarap ng matapang. Hindi na ako takot, Yesha. Hindi na ako kasing hina tulad ng dati. Hindi ka kailanman naging mahina. Nasa loob mo lang talagang lakas. At sa bawat araw, mas nakita ko ang pagbabago sa kanya. Oo, dala pa rin niya ang bigat ng nakaraan, pero pinili niyang magpatuloy. Isang gabi, habang naiisip kong ipadala sa inyo ang karanasan kong ito, mag-isa ako nakaupo sa harap ng maliit kong mesa. Nagbalik sa isip ko ang lahat ng nangyari. Ang kuweba, ang sigaw ni Don Faustino, ang abo na iniwan niya. Minsan iniisip ko, totoo ba talaga ang lahat? O bangungot lang ba yon? Pero sa bawat galaw ng baryo, alam ko may epekto ang laban namin. Paglipas ng mga taon, natutunan kong ang mga sugat ng nakaraan na hindi kailanman nawawala. Ngunit maaari itong maging pundasyon ng bagong buhay. Ako at si Joaquin, sa lahat ng pinagdaanan naming laban, natutong magtiwala at umasa sa isa't isa. Sa huli, hindi lang kami naging magkasama sa pakikibaka, kundi pati sa pangarap. Nagkatuluyan kami, at sa bawat halakhak ng aming mga anak, naalala ko ang gabing halos kitili ng dilim, ang aming mga buhay. Sa kanilang mga mata nakikita ko ang yaman na hindi kailanman kayang ibigay ng ginto, ang pamilya. Si Kara na may pinili ang tahimik na landas. Lumayo siya sa anino ng sumpa
at unti-unti niyang natutunan kung paano maging normal, malaya sa likas ng aswang. Sa aming tatlo siya ang paalala na lagi may pagkakataon para pumili ng kabutihan. At sa lahat ng ito, natagpuan ko ang yaman na pinakamahalaga, ang buhay na puno ng pag-ibig at pag-asa. Akala ko noon ang yaman ay ginto, alahas at kapangyarihan. Pero mali pala ako. Ang tunay na yaman ay ang tapang na natutunan kong yakapin kahit nanginginig ako sa takot. Ang pagkakaibigang hindi natitinag kahit harapin ang kamatayan. At ang aral na hindi lahat ng makinang ay magdadala ng ginhawa. Minsan, ito pa ang nagdadala ng sumpa. At doon ko naintindihan, ang yaman na nakuha ko mula sa aswang ay hindi kayamanang pwedeng hawakan. Ito ay ang lakas ng loob, pagkakaibigan at karunungan na mananatili sa akin habang buhay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Pero bago ang lahat, kung mabigyan talaga ng pagkakataon na maitampok ang istorya kong ito, gusto ko sana mag-iwan ng isang katanungan na sana masagot po ninyo sa comment section. Kung kayo po ba si Kara, tatanggapin nyo ang alok ni Don Faustino na mag-alay sa kanya ng inosenteng buhay? Hayop man o tao kapalit ng yaman? Yun lang po at maraming salamat!